The scripture says in Hebrews 4:16, "Let us then with confidence draw near to the throne of grace, that we may receive mercy and find grace to help in time of need." We can come with confidence. Sa ating paglapit sa Panginoon, ang confidence na yon ay nagmumula hindi dahil feeling natin, ang dami kong nagawang tama ngayong linggo, mararamdaman ko ang presence ng Lord ngayon. Hindi. Our confidence is coming from God's character. It is founded in Jesus. Kaya, yun yung ating titingnan. Yung meron tayong Diyos na merciful, loving, gracious, at deserve na papurihan. So we can come with confidence, hindi dahil sa kung sino tayo, but dahil sa kung sino ang ating lalapitang Diyos. Let us worship the King, our Savior. Hallelujah. Draw me close to you. Never let me go. I lay it all down again to hear you say that I'm your friend. You are my desire. No one else will do. No one else will do. Cause nothing else can take your place. To feel the warmth of your embrace. Help me find the way. Bring me back to you. You're all I want. You're all I've ever needed. You're all I want. Help me know you I need. We sing, draw me close to you.
Yes, Lord, Ikaw lamang, Panginoon, ang lahat-lahat sa amin, Panginoon. Wala kaming ibang nais kundi ang mapalapit sa iyo, O God. Every day, O God, every moment of our lives, O God, all we want is just to feel that you are closer to us every day. Thank you, Lord. Salamat, Panginoon, dahil hindi mo kami kailanman iniwan, Panginoon. Lord, hindi namin deserve, O God, ang ganitong pag-ibig, O God. Isang pag-ibig, O God, na kahit maraming beses kaming tumalikod, Panginoon, maraming beses kami nagkakamali, O God, maraming beses kaming hindi nakakaabot sa iyong standard, O God. But Lord, your mercy and grace is always available, O God. Salamat, Panginoon, at kami, Panginoon, ngayon ay patuloy, O God, na nagsusurrender ng aming mga buhay, O God. Panginoon, sa mga oras na ito, Lord, kami ay lumalapit, O God, with confidence because we know who you are. Because we have experienced you, O God. Naranasan na namin, O God, ang pagkilos mo, O God, at ayaw na naming mawala sa iyo, Panginoon. So today, O God, we commit our lives, O God, in worshiping you, in serving you, O God, in prioritizing you in our lives, O God. We thank you. Thank you for your mercy, for your grace, for your love, O God. Ito lamang po ang aming kailangan, O God. Lord, maraming mai-offer ang mundo sa amin. Riches, O God. Fame, O God. Favor of the world. No, O God. All we need is you, O God. Your presence. Just knowing that you are near to us, O God. Just knowing that you are walking alongside us, O God. Lord, alam namin na okay na kami, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil alam namin, O God, na nandito ang presensya mo, O God, sa aming kalagitnaan. Kumikilos, O God. And Lord, we just want you, O God, na kumilos ka, O God, according to your will, O God. Sa iyong layunin, sa iyong nais, O God, at magpakahayag ka sa buhay ng bawat isa, O God. We welcome your presence. You're all that we want. You're all I want. You're all I need. Hallelujah. Sing from your hearts. Tell God how much you need Him, how much you want to be in His presence right now. Help me know you are near. Yes, God. Lord, sa panahong ito, Panginoon, na maaaring ang daming noises around us, O God. Problema sa buhay, sa pamilya, sa careers, O God. Personal problems, political problems, and all, O God. Lord, just let us know, O God, that you are near, O God. Malaman lamang namin, O God, na nariyan ka lang, O God. Kami, Panginoon, ay malayang makakapagpuri sa iyo, Panginoon. We will walk through the storms of life because you are with us, O God. Kaya Lord, pupurihin ka namin. Ano man ang aming daladala ngayon, Panginoon,
sa aming mga puso. Ano man ang aming sitwasyon, O God, we will worship. We will serve you. We will praise your name. We welcome your presence in our midst right now, O God. At sa iyo namin itinataas ang papuri, pasasalamat at pagdakila. In Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Mga kapatid, ready na ba tayong purihin ang ating Diyos sa buhay? Parang walang energy. Yan ba yung ready magpuri sa ating Diyos? Mga kapatid, ang Panginoon natin ay namatay sa krus, na buhay, magmuli, umakyat sa langit, at siya na ang nagre-reign over all creation. Kaya when we worship God, magpupuri tayo ng hindi papatay-patay. Amen? Magpupuri tayo ng ibibigay natin yung the best para sa Kanya. Amen? Amen. Tayo ay binuhay niya, binigyan niya tayo ng panibagong simula. Kaya deserve niya ang purihin, sambahin, at itaas. Hallelujah ngayon! Pasasalamatan natin ang ating Diyos. Dadakilain natin siya. Hallelujah! Shake! Woo! Hey! 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 Wandering into the night, hey, wanting a place to hide this weary soul, this bag of bones. And I tried with all my mind, but I just can't win the fight. I'm slowly drifting, hey, oh vagabond. And just when I ran out of road, I met a man I didn't know, and he told me that I was Lord alone. Oh, he picked me up and turned me around and placed my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart and changed my name. Forever free, I am not the same. I thank the Master, hey, I thank the Savior, I thank God. Hallelujah! Thank you for all that you've done, God. I could not deny what I see. Got no choice but to believe. My doubts are burning, hey, like ashes in the wind. So long to my old friend. Burden and bitterness, you can't just get them moving. Hey, now you're welcome here. Hey, from now till I walk the streets of gold, I sing of how you saved my soul. This wayward son has found his way back home. He picked me up and turned me around and placed my feet on the solid ground. I thank the Master, I thank the Savior, because he healed my heart and changed my name. Forever free, I am not the same. I thank the Master, I thank the Savior, I thank God. Panginoon, tayong lahat kasi ay, di ba, we're doomed to death. Tayo ang deserve natin ikamatayin, pero dahil ng isang tagapagligtas, tayo ay naligtas. Amen? Tayo ay merong lugar sa langit. At ang hell, unti-unti nating inaalisan ng tagatira doon. Kasi tayo ngayon ay citizens of heaven. Amen? Amen! Kaya ating ipapabuhay that we are truly and indeed tagalangit. We will worship Him. Amen. Let's worship Him and let's declare victory. Hallelujah. I lost another one. I am free. Hey. I am free. I am free. I lost another one. I am free. I am free. I am free. I lost
another one. I am free. Sing! I am free. Hey! I am free. And lost another one. I am free. I am free. I am free. And lost another one. I am free. I am free. Celebrate in His name. And lost another one. I am free. Hey! I am free. Sing. And lost another one. I am free. I am free. I am free. And lost another one. I am free. I am free. Pick me up and turn me around and place my feet on the solid ground. I thank the Master. Because He healed my heart and changed my name. Forever free, I am not the same. I thank the Master. I thank the Savior. He picked me up. Hallelujah. We worship You. Because He healed my heart and changed my name. Forever free, Master, I thank the Savior. Sing, get up, get up, get up, get up, get up out of that grave. Hey, get up, get up, get up, get up out of that grave. Hey, hey, hallelujah, we are alive in Jesus. Get up, get up, get up, get up out of that grave. Hallelujah. Woo! Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Woo! Thank you, Lord. Thank you, Jesus. Thank you, O God, sa buhay, O God. Kaloob mo sa amin, O God, Lord. Sobra-sobrang biyaya at pag-ibig. Awa at habag, O God, Lord. And we can't help to celebrate, O God, and worship and praise You, O God, for all that You have done in our lives, O God. Lord, kulang, Panginoon, ang aming entire life of worship, O God, para pantayan ang kabutihan Mo, O God. But Lord, this is all about You, O God, and not about what we can do, O God. We worship You, O God. We sing with the angels, O God. For You alone deserve all glory, all honor. We worship You. A thousand generations falling down in worship to sing the song of ages to the Lamb. Hallelujah. And all who've gone before us and all who we believe sing the song of ages to the Lamb. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above them all, above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name stands above them all, and the angels cry, holy. All creation
And if you walk in freedom, and if you bear his name, sing the song forever to the Lamb. We'll sing the song forever and amen, and the angels cry, sing out, holy, all creation rise, holy, you are lifted high, holy, holy forever. Hear your people sing, holy, to the King of Kings, holy, you will always be, holy, holy forever. And the angels cry, holy, all creation rise. We sing holy, holy are you, Lord. You are, hallelujah, holy are you, Lord. Worthy of the praise. Hear your people sing. We sing holy to the King of Kings. Holy, you will always be. Holy, holy forever. Your name is the highest. Your name is the greatest. Your name stands above the throne, above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name we sing stands above them all. Your name is the highest. Sing, your name is the greatest. Your name stands above them all, above all gods, above all thrones and dominions, all powers and positions. Your name, hallelujah. Your name is the highest. Your name we sing, we worship you, God. Stands above them all, and dominions, all powers
This is Christ Charismatic Fellowship International Incorporated, San Pascual, Batangas, a church where faith is rising, hearts are bold, and lives are being changed. You can come just as you are and be transformed as God moves in your life. Here, we worship God and listen to His Word together. And even though we may be separated by distance, we are united in one faith, one mission, and one body in Christ. Across cities, nations, and screens, we are moving forward, reaching more lives and giving more glory to God. So get ready, open your heart and lean in, because up next is the Word of God, delivered to us by CCFI SPB's Senior Pastor, Pastor Sharon D. Valentin. For more updates, you may connect with us through our social media pages. Send us your prayer requests and reach out to our team. We would love to hear from you and stand with you in prayer. Enjoy the service and God bless. Sa mundo po ng rowing, merong event na tinatawag sila na The Eight. 8 rowers ang nasa iisang bangka kasama ang isang coxswain na nagbibigay ng direksyon. Ang nakakagulat, hindi laging yung pinakamalakas na team ang nananalo sa contest na to. Sabi ng mga coach, kapag may isang rower na nawala sa rhythm, bumabagal ang buong bangka. Kapag merong gustong magpabida, kapag merong gustong sumarili, kapag merong isang gustong maglakas-lakasan at ayaw sumunod sa direction, nawawala yung momentum. Pero ang mga nananalong team ay yung merong pare-parehong rhythm, merong isang direction at isang purpose. Ang tawag nila rito ay locked in. Meaning, lahat nakatuon sa iisang purpose. Walang humihila para sa sarili niya, lahat humihila para sa team. Kaya nga sabi nila, the boat moves at the speed of its unity. Church, ganyan din ang sinasabi ni Paul sa Philippians 2. Tayong lahat po ay tumayo, magsagot ang pagbasa tayo sa Philippians 2, 1-5. Is there any encouragement from belonging to Christ? Any comfort from His love? Any fellowship together in the Spirit? Are your hearts tender and compassionate? Don't be selfish. Don't try to impress others. Be humble, thinking of others as better than yourselves. You must have the same attitude that Christ Jesus had. CCFI Church. Ang church na ito ay puno ng gifted people. May iba't ibang personalities, iba't ibang backgrounds, iba't ibang preferences. Pero ang desire kasi po ng Panginoon ay hindi lamang tayo maging malalakas na individuals ng church. He wants us to locked in. Tayo manalangin. Dakila at makapangyarihan naming Panginoon sa oras na ito, muli ay buksan mo ang aming mga puso, ang aming isipan, at ikaw mag-glorify habang kami nag-aaralan ng iyong banal na salita. Mangusap ka sa iyong mga anak ko, God. Gamitin mo ako, itago mo po ako sa likuran ng iyong krus. This is what we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sa Philippians 2 po, yung passage natin, tinuturo ni Pablo ang church sa Philippi kung paano mabubuhay in unity. Sabi sa verse 2, working together with one mind and purpose. Ang unity po ay napaka-importante dahil tutulong ito sa church para ma-fulfill ang mission na to be a witness into the ends of the earth. Kapag ang isang church ay united, sabi sa verse 11, it is for the glory of God the Father. Ang mga believers ay nasistrengthen. Ang mundo, nakikita nila si Jesus Christ sa pamamagitan natin. John 13:35, your love for one another will prove to the world that you are my disciples. Sa passage po natin, sinasabi ni Pablo na merong 4 na attitudes na gagawin dapat ng mga anak ng Panginoon para maging posible ang pagkakaisa. Ang una, we have to surrender ourselves.
Philippians 2:3 says, don't be selfish. Ang greatest enemy ng unity ay hindi po persecution. Ang greatest enemy ng unity is selfishness. Ang church nagsisimulang magkaroon ng conflict kapag ang mga tao ay nagsisimulang magtanong ng, paano naman ako? Yung, tinanong nyo ba kung ano yung gusto ko? Yung mga tanong na, pinahahalagan ba sa lugar na to ang preference ko? Pero si Paul, sabi niya, ang Christian life ay hindi nakasentro sa atin. Hindi sa atin umiikot ang church na ito. It is centered on Christ. Sabi nga ni President John F. Kennedy, nung challenge niya ang Amerika with these famous words, ask not what your country can do for you, ask what you can do for your country. Kung yan po ay totoo sa isang nation, how much more sa buhay ng mga Kristiyano? Imbes na lagi po nating hanapin kung ano ang maibibigay sa atin ng God, kung ano ang tutugunin ng Panginoon na panalangin natin, kung ano ang maitutulong at magagawa para sa atin ng church, ang isipin natin, God, ano ang magagawa ko para sa iyo? Ano kaya ang maitutulong ko sa church na ito? Remember, hindi po tayo tinawag ng God para mamuhay na merong kanya-kanyang agenda sa kingdom ng God. Tinawag tayo para kumilos na isang katawan. With one mind, one heart, one soul. Romans 12:5 says, so it is with Christ's body. We are many parts of one body and we all belong to each other. Ang church po ay hindi binubuo ng maraming disconnected na tao. Yung bang gawin mo ang gusto ko, gawin mo ang gusto mo, gagawin ko ang gusto ko. Kung ayaw mo sa akin, well, the feeling is mutual, ayaw ko rin sa'yo. Hindi po yun ang bumubuo sa church. Ang isang disconnected body part ay hindi po niya kayang gawin ang purpose niya. And neither can a believer na mag-i-insist on living only for himself. Nagiging strong lamang ang church kapag ang mga tao o ang membro nito ay magtitigil na protektahan ang sarili nilang preferences at magsisimulang i-pursue ang purpose ng God sa buhay nila together. Si Jesus Christ po ang pinakamagandang example sa verse 6 ng Philippians 2. Though He was God, He did not think of equality with God as something to cling to. Sinasabi po dito na si Jesus Christ ay God, pero hindi niya pinanghawakan yung kanyang right. He willingly laid them down. Sa Matthew 26:53, nung arestuin si Jesus Christ, pwede siyang tumawag ng thousands of angels para i-rescue siya. Pero pinili niya na sundin ang kalooban ng Heavenly Father over His own comfort. Bakit? Sabi sa verse 54, kasi pag ginawa niya yun, how would the scripture be fulfilled? Ang purpose po ng Panginoon is much bigger than His right. Sinurrender ni Jesus Christ ang sarili niya para tayo ay magkaroon ng kaligtasan. Sabi ni Peter Marshall, the measure of a life is not its duration, but its donation. And that perfectly describes Jesus. He poured out His life for others. Minsan tayo sa tingin natin, karapatan nating isipin muna ang sarili natin. Yung tutuparin ko muna ang mga pangarap ko. Kinakailangan ko munang magtagumpay para sa family ko. Ang totoo po, walang masama sa lahat ng yan. Pero, paano kung dumating yung time na kinakailangan mo nang mamili? Yung gusto mo na, yung kinakailangan mo nang piliin kung yung kalooban ba ng God o yung kalooban ko? Ano ang susundin ko? Yung plano ng God o yung plano ko? Diyan natetest ang tunay na obedience. Tulad ni Jesus, may mga times na kinakailangan nating isuko yung ating sariling karapatan para yakapin natin ang kalooban ng ating Panginoon. Si Jesus Christ, meron siyang karapatan na iwasan ng cross, pero pinili niya ang kalooban ng Heavenly Father.
Pinili niya ang layunin ng Diyos kaysa sa sarili niyang comfort. At ganun din ang tawag ng Diyos sa atin. Hindi natin laging uunahin kung ano ang gusto natin, kundi unahin ang gusto ng Diyos sa atin. Amen? Ang Christianity po ay hindi tungkol sa atin. Ito'y tungkol sa God, kay Jesus Christ, at sa iba. Kaya nga si Paul, later sa 2 Timothy, doon sa sulat niya kay Timothy, ginamit niya yung picture na to nang sabihin niyang, I am already being poured out as an offering for God. Sa Old Testament po, pag sinabing drink offering, ito ay isang wine na nasa tapayan na ibinibigay nila at ibinubuhos bilang handog. Kinakailangang ubusin yung laman ng tapayan. Sa mata ng iba, parang sayang lang. Mamahalin yung alak. Itatapon mo lang, pero hindi eh. Dahil ang isang bagay na ibinigay natin para sa Diyos ay hindi kailanman masasayang. Ginamit ni Paul yung picture na to para ilarawan yung kanyang buhay. Ang sabi niya sa 4:6 ng 2 Timothy, as for me, my life has already been poured out as an offering to God. The time of my death is near. Sabi niya, ang buhay ko ay ibinuhos ko na para sa Panginoon. Interesting na yung salitang ibinuhos o yung poured out ay ginamit ni Paul yung salitang Greek na spendomai. Na ang ibig sabihin po nito ay to be poured out, uubusin, ibibigay lahat-lahat. Dito rin ang galing salitang Ingles natin na spend. Kaya parang sinasabi ni Pablo, na-spend ko na, naubos ko na, ibinigay ko na lahat ang buhay ko para kay Kristo. Ang totoo niyan, marami tayong pwedeng maabot sa buhay natin. Edukasyon, tagumpay, magandang trabaho, mga ari-arian, maraming kayamanan. Wala pong masama sa lahat ng yan. Ang yumaman, walang masama dyan. Ang mag-angkin ng maraming mga lupa, bahay, walang masama dyan. Pero, ang sukatan ng buhay na well spent, spendumay, ay hindi kung gaano karami ang naipundar mo. Ang tanong, kanino mo ginugol ang buhay mo? Para ba sa sarili mo o para sa Diyos at sa Kanyang kalooban? Sabi nga ni C.T. Studd, only one life will soon be passed. Only what's done for Christ will last. Isang buhay lang ang meron tayo. At sa huli, ang mahalaga ay hindi kung gaano tayo naging successful. Hindi kung gaano ka naging kayaman, kundi kung gaano natin ibinuhos ang buhay natin para kay Kristo. Dahil you cannot be locked in with the body if you are locked in on yourself. Bago tayo pag-isahin ni Jesus Christ, kinakailangan muna tayong maturuan to surrender ourselves. Naisuko mo na ba ang buhay mo? Minsan, pag iniisip mo, kawawa naman ako. Kapatid, ito ang oras para isuko natin ang buhay natin. Lahat-lahat para kay Kristo kasi never na masasayang yan. Sa verse 3, ang sabi doon, don't try to impress others. Sa ibang version, sabi, don't live to make a good impression on others. Sinasabi ni Pablo that kung magsiserve ka rin lang, serve quietly. Sa verse 3, sabi doon, don't try to impress others. Isa na namang kaaway ng unity ay ang desire of recognition. Nabubuhay po tayo sa isang mundo na constantly nagsasabi sa atin to stand out. Kinakailangan mapansin ka. Kinakailangan sumikat ka, makagawa ka ng pangalan sa sarili mo. Kahit minsan sa ministry, di ba? Yung temptation na to, nagki-creep in, nakakapasok.
Gusto natin kahit sa ministry, napapansin yung mga sacrifices natin. Mas okay sa atin yung kapag may nakapansin yung taas ng tithes mo ha. Mas okay sa atin yung kapag may nakapansin na ang sipag-sipag nito. Talaga namang nagsiserve sa Panginoon. Pag merong nakakapansin ng mga accomplishment na meron tayo. Pero ang kingdom service po kasi ay kakaiba. Kung ang mga tao sa mundong ito ay nangangailangan ng spotlight, si Jesus ang pinili niya ay towel. Nag-serve siya kahit sa kanyang mga alagad. Philippians 2:7, He gave up His divine privileges. Sa New King James Version, He made Himself of no reputation. Jesus was worthy of all the glory. Siya yung creator ng universe. Yet willingly, He laid aside His privileges at pinili niya ang path of a servant. Luke 4:9, kahit nung tinempt siya ni Satan para mag-perform ng isang spectacular miracle na kinakailangang tumayo siya mula doon sa tuktok ng isang templo, ano ginawa ni Jesus Christ? He refused. Bakit? Kasi hindi dumating si Jesus Christ sa daigdig para i-impress ang mga tao. He came to obey His Father. Kaya, si Jesus Christ po, galit na galit siya noon pa man sa spiritual pride. Lagi niyang kaaway yung mga Pharisees, Sadducees, yung mga officers, mga core group, mga leaders ng church. Sa Matthew 6:1, it says, watch out. Don't do your good deeds publicly to be admired by others, for you will lose the reward from your Father in heaven. Kapag nagbibigay ka, kapag nananalangin ka, kapag nagsiserve ka, ang sabi ni Jesus Christ, ito yung warning niya. Huwag kang gagawa ng good work just to be seen by others. Dahil kapag recognition na ng iba ang nagiging goal natin, God is no longer the audience. At ang danger ay yung gumagawa ka ng tama for the wrong reason. Sabi sa verse, sayang lang. Sabi mo nga sa katabi mo, huwag mong sayangin. Di ba minsan, parang napaka-spiritual na tao natin, pero yung heart natin punong-puno ng kayabangan. At ang kayabangan na yan, ang pride na yan, ang magdadamage ng unity. Ang mga member ng church ay magsisimulang mag-compete with each other instead of cooperating. Ang mga tao sa church ay magsisimulang mag-perform instead of serving the Lord. Ang mga tao ay magsisik na ngayon ng attention ng iba instead of seeking God. Kaya sabi ni Harry Truman, it is amazing what can be accomplished if nobody cares who gets the credit. Which is true, lalo na dito sa church. Kasi ilan o mas marami sa pinaka-importanting ministry sa church are often the least visible. Nag-a-advance ang kingdom ng God when somebody prays. Pag merong nanalangin, napapalakpakan ba ang mga nananalangin na to? Nagiging maganda yung ambience ng church dahil merong naglinis. Minsan ba ay meron na tayong nasabi doon sa naglinis, galing mo naman naglinis, salamat sa iyo. Never na napasalamatan. Kaya ka umiiwas sa absent, kaya nagiging marami yung ma-attend sa church kasi merong nag-visit. Takot ka na ma-visit ka sa susunod dahil dumadami na ang absent mo, pero walang pumapalakpak sa kanila. Dahil merong nag-serve, kaya ka tayo nagiging masaya. When somebody gives, nagpapatuloy ang church at walang pumapalakpak sa kanila. Pero ito ang mahalaga. Nakikita sila ng Heavenly Father. Kaya nire-remind ni Paul ang Corinthian church sa 1 Corinthians 12:22. Some of the parts that seem weakest and least important are actually the most necessary.
Hindi lahat ng ministry ay nagsastand dito sa platform na to, sa stage na to. Hindi lahat ng servant of God ay humahawak ng microphone. Pero marami sa mga importanteng bagay na nangyayari behind the scene ay mga importanteng gawa at pagsiserve sa ating Panginoon. At salamat sa mga tao na to. Isang reminder, God is not looking for impressive people. Ang hinahanap niya, faithful people of God. At mas maganda na nasa sa atin ang favor ng God kesa pinapalakpakan tayo ng tao. It is better na kilala tayo sa heaven kesa sa sineselebrate tayo dito sa mundo. Katulad ni Noah, sana ito rin yung sabihin sa atin sa Genesis 6:8. Noah found favor with the Lord. Katulad ni Paul sa 2 Corinthians 12:9, ipagmalaki natin not our strength, but in our weaknesses so that the power of Christ can work through us. Imbes na pilitin natin na ma-impress ang iba sa galing natin, mas marami tayong magagawa sa kingdom ng God kung hahayaan natin na makita ang power ng God na kumikilos kahit mahina tayo. Serve quietly. Sabihin mo sa katabi mo, serve quietly. Serve quietly. Ang isa pong church ay nagiging locked in kapag ang mga tao rito ay tumitigil ng maghanap ng recognition at nagsisimula na mag-seek ng obedience at ng presence ng Lord sa buhay niya. Ang strongest servants, again, are often the quietest servants. Tingnan mo yung katabi mo. Tanungin mo nga, tahimik ka ba? Philippians 2:3, sabi doon, be humble. Ito yung sinasabi ni Paul sa Philippi Church. Stoop low. Magpakababa ka. Kung ang selfishness nagdi-divide ng isang church, pride destroys it. Pride ang dahilan kaya minsan, taas na taas ang tingin natin sa sarili natin. Galing na galing tayo sa sarili natin. Nagsisimula tuloy tayong mag-compare. Nagsisimula tuloy tayong makipagkompetensya. Nagsisimula tayo to look down on others. Pero sabi ni Paul sa Philippians 2:3, be humble, thinking of others as better than yourselves. Gusto ko rin pong itama that humility ay hindi po thinking less of ourselves. Hindi yung ang baba-baba ng tingin natin sa sarili natin. But true humility is thinking of yourself less. Ganito ini-illustrate ni Jesus Christ ang katotohanan na to sa Luke 18. 2 lalaki ang pumasok sa templo para manalangin. Isang Pharisee, isang leader, at isang tax collector. Yung Pharisee, ang lahat ng sinabi niya tungkol sa accomplishments niya. Yung tax collector, ang sinasabi niya, kailangan ko ng mercy. At anong sabi ni Jesus Christ? It was the humble man, not the proud man, ang umuwi justified before God. At binigay ni Jesus ang principle na to sa Luke 18:14. Those who exalt themselves will be humbled, and those who humble themselves will be exalted. 1 Peter 5:5 says, God opposes the proud but gives grace to the humble. Ang God, kakaiba talaga siya. Iba siyang kumilos kesa sa mundong ito. Minsan sasabihin ng mundo, naku, wala nang pumapansin sa'yo. Kaya sabi nila, i-promote mo naman ang sarili mo. Pero anong sinabi ni Jesus Christ? Pag walang pumapansin sa'yo, humble yourself. Sasabihin nila sa'yo na pag-iwanan ka na ng mga kasing edad mo. Kaya, climb higher. Magpursige ka pa. Pero ano sabi ni Jesus Christ? Serve lower. And that is exactly ang ginawa ni Jesus Christ sa Philippians 2:7. He took
the humble position of a slave. Sipin natin yung Creator ay naging servant of His creation. The King ay nagwash ng paa ng kanyang mga servant. The Lord went to a cross. Kaya sabi ni Rick Warren, humility is not denying your strengths. Humility is being honest about your weaknesses. Si Jesus Christ never na nag-stop na maging God kahit nung nandito na siya sa daigdig. Pero He willingly laid aside His privileges to serve others. At dahil nag-humble down si Jesus Christ ng sarili niya, God highly exalted Him. So verse 9, therefore God elevated Him to the place of highest honor. At itong pattern ng ating Panginoon. James 4:10, humble yourselves before the Lord and He will lift you up in honor. The way up sa kingdom ng God is to be down. Ang daan para magkaroon tayo ng influence sa kingdom ng God is service. Kung gusto mong maging great sa kingdom ng God, then magkaroon ka ng humility. Ang path para sa unity is learning to stoop low. Pride, ipupush yan ang mga tao apart. Pero humility pulls people together. At sa kingdom ng God, the way up is down. Sa verse 4, ang sabi doon, be interested in others. Let us strengthen one another. Don't look out only for your own interest. Ito ang sabi sa verse 4. But take an interest in others too. Ang Christianity po was never meant to live alone. Ang design ng Panginoon sa church is to be a family. One body. One community. Isang team. At ang isang team, ang isang community, nagsasucceed lang siya kapag ang mga members nito care about one another. Kailan mo huling sinabi sa katabi mo na yan na nagke-care ka sa kanya? Ang sabi ni Pablo, don't look out only for your own interest. Notice natin, hindi naman sinabi ni Pablo na i-ignore mo na lang yung mga pangangailangan mo. Hindi niya sinabi na huwag ka na mag-focus sa sarili mo. Ang sinasabi niya, huwag lang sa sarili mo ikaw nakatingin. In other words, sabi ni Pablo, look beyond yourself. Pansinin mo naman ang iba. I-encourage mo naman ang mga tao. Pray for people. Tulungan mo ang iba in carrying their burdens. Palakasin mo ang iba. Dahil ang kingdom of God ay hindi isang one-man show. It is not about what I am doing or kung ano ang ginagawa mo dyan sa isang sulok. Hindi ito yung kung ano ang plano ko at kakaiba sa plano mo. It is about what we are doing and planning together. Dahil bawat believer sa body of Christ ay merong role na gagampanan. Pero hindi pwede na masyado kang focus sa assignment mo to the point na nakakalimutan mo na ang mga tao sa paligid mo. Dahil ang tunay na ministry ay about people. Kaya ka nagmi-minister kasi gusto mong magliwanag at makita ng tao kung gaano kamahal ni Kristo ang iba. At ito yung minomodel ni Jesus Christ perfectly sa verse 8 ng Philippians 2. He humbled Himself in obedience to God and died a criminal's death on a cross. Si Jesus Christ, hindi siya nagpapako sa cross dahil para lang sa sarili niya. He did it for others. He did it for you.
Lahat ng ginawa niya ay dahil sa pagmamahal niya sa atin at dahil concern siya, nakikare siya sa tao. Kahit after ng resurrection niya, di ba, sa John 21, pinuntahan niya si Pedro at nirestore niya si Pedro. Bakit? Dahil people mattered to him. Sa kabila ng nangyari, Pedro was still worth it. Nag-fail si Peter kasama ng ibang alagad. Bagsak na bagsak siya, pero hindi nag-give up si Jesus Christ kay Peter. Ginawa ni Jesus, pinalakas niya si Pedro. At kung gusto po natin na maging katulad ni Jesus Christ, we must do the same. Sabi nga ni Theodore Roosevelt, people don't care how much you know until they know how much you care. Importante ang mga programa, ang mga systems sa church importante, ang mga strategies na to importante, but people matter most. Sabi mo sa katabi mo, mahalaga ka. Ang church po, dito sa atin, maaaring ang dami nating ministry, napaka-great na mga ministries na yan kasi ang gagaling ng mga namamahala, talaga namang dedicated and commitment. Ang gaganda ng mga events natin, very, very systematic. Ang gaganda ng mga plano. Pero kung kalilimutan ang mga tao, mamimiss din natin ang heart of Jesus. Dahil ang totoo, ang strongest church are not those with the best program. Ang strongest church are those churches na kung ang mga tao ay genuinely nagkikare with one another. Ang malakas na church ay yung may mga tao na nagsishare with each other ng kanilang mga burdens. Mga taong nag-e-encourage sa isa't isa. Mga miyembro na hindi nag-iisa sa lakad Kristiyano nila. Kapag nagte-take interest po tayo sa iba, unity grows stronger. Ang church mas nagiging strong kapag ang mga members nito strengthen one another. Sa passage natin, pinakita ni Pablo what it takes to become a church that is truly locked in. Sabi niya, para ma-achieve ang unity, we must surrender ourselves. Surrender yourself. Kung magsuserve ka na rin lang, magbi-minister ka na rin lang, serve quietly. At stoop low. Magpakababa ka while strengthening others. Kinakailangan nating magpalakasan. Pero kung titingnan nga naman natin, pag pinapakinggan natin itong 4 pa lang na to na rules para magkaroon ng unity, para ma-unite ang body of Christ, mas nagiging malinaw sa bawat isa sa atin na kung tayo-tayo lang, magsastruggle tayo sa lahat ng to. Mahirap gawin ang lahat ng to perfectly. Kasi sometimes pinipili natin ang sarili natin kesa sa iba. Hindi nga ba totoo na minsan gusto rin naman natin ng recognition mula sa iba? Minsan nakakapasok yung pride, yung yabang. Minsan gusto natin napupuri tayo. Minsan yung focus natin ay nasa sarili nating buhay. Uunahin muna natin ang sarili nating buhay and we fail to strengthen the people around us. Kasi tayo rin mismo merong pinagdadaanan. Kaya nga po sa Philippians 2, si Pablo, hindi lang niya ibinibigay ang list of instructions na ito. Ang ginawa niya, he pointed us to Jesus. Dahil si Jesus Christ, kahit pa, before pa man niyang sinabi sa atin na kinakailangan nating isurrender ang sarili natin sa isa't isa, sa Kanya, sinurrender na niya ang sarili niya para sa atin. Before tayo hiningan ni Jesus Christ ng service,
naging servant muna siya. Before na sinabi ni Jesus Christ that we must humble ourselves, He humbled Himself all the way to the cross. At bago pa niya sinabi na magpalakasan tayo, binigay na niya ang buhay niya upang magkaroon tayo ng kaligtasan. At maliwanag po na nakikita natin ito sa Lord's table. Dahil sa hapag ni Kristo, ipinapaalala sa atin na pare-pareho lamang tayo na lumalapit sa Diyos, na nangangailangan ng tulong niya. Nakakalapit tayo hindi dahil we are good. Nakakalapit tayo hindi dahil naging masipag at matalino tayo at may nagawa tayo. Nakakalapit tayo sa Panginoon hindi dahil sa pangalan natin o reputasyon na nagawa natin. Nakakalapit tayo because of God's grace. Kapatid, pantay-pantay tayo sa paanan ng krus. Walang mataas, walang mababa, walang mas mahalaga. Pawang mga makasalanang iniligtas lamang ni Kristo sa pamamagitan ng kanyang grace. Magkakapatid, isang pamilya, isang katawan na binili ng blood ni Jesus Christ. Kaya nga po, habang tayo'y lalapit sa communion, siyasatin natin ang ating mga puso. Kung meron tayong selfishness, isuko natin. Kung meron pang pride, this is a time para simulan nating magpakumbaba. Kung may sama tayo ng loob, pakawalan natin. Kung merong division, hanapin natin ang pagkakaisa at pagkakasundo. Sa bread ni Jesus Christ, sa kanyang katawan, nagpapaalala ito sa katawan ni Christ na napako para sa atin. At yung cup niya na iinumin natin ay nagpapaalala sa blood ni Christ na nabuhos para sa atin. Ngayon, lumalapit tayo bilang magkakapatid, bilang isang pamilya, bilang isang katawan. Locked in, not because we are perfect, but because Jesus gave Himself for us. At ngayon, sama-sama nating dadalhin ang lahat ng ating hinaing sa Panginoon. Magpabago tayo sa Kanya at alalahanin natin ang ginawa ni Kristo doon sa cross of Calvary. Tayo manalangin. Heavenly Father, salamat po sapagkat iniligtas mo kami hindi lamang para mabuhay kami ng kanya-kanya. Hindi lamang para maglakad kami sa aming Christian life ng nagsosolo. Kundi niligtas mo kami, tinawag mo kami bilang isang pamilya, bilang isang katawan, bilang yung mga anak na nagpapalakasan, isang church, Panginoon, isang bayan mo. Kaya salamat kay Jesucristo na nag-alay ng kanyang buhay para sa cross. Salamat sa kanyang katawan na napako, na ngayon kami ay nagkakaroon ng pag-asa, nagkakaroon ng kagalingan sa aming mga sakit at karamdaman, at salamat sa kanyang dugo na nabuhos sa cross of Calvary, na dahil sa dugo na yan, merong kaming kaligtasan. At lahat ng kasalanan namin ay napapatawad. Heavenly Father, patawarin mo kami sa mga pagkakataon na inuuna namin ang aming mga sarili. Patawad po sa mga pagkakataon na nakakalimutan namin na hindi pala kami ang sentro ng mundo, kundi ikaw ang sentro ng paglilingkod namin. Patawad po sa mga pagkakataon na pagsiserve namin, ang hinahanap namin ay ang mapuri kami at ang makita ng iba. Patawad, Heavenly Father, sa mga pagkakataon na hindi kami nagiging kalakasan para sa aming kapatid. Sa panahon na nagiging selfish kami, naghahanap kami ng recognition, patawad sa lahat ng ito, Panginoon. Pakalinisin mo kami ng banal na dugo ni Jesucristo at gawin mo kaming karapat-dapat. Habang kami ay makikibahagi sa bread and cup, ipaalala mo sa amin that we are one body. We are one church. Kami ay isang pamilya sa iyong harapan.
na kinakailangan magkaisa, magkasundo, at magmahalan. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesucristo. Amen and amen. Habang pong ipinapamahagi ang bread and cup, manatili po tayo sa prayerful worship. Above all nature and all
rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me. Crucified, laid behind the stone, you lived to die, rejected and alone, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me, like a rose trampled on the ground. You took the fall and taught of me. Above all. Nadulutan po ba ang lahat? Tayo tumayo. Taas natin ang tinapay. The Lord Jesus, on the night He was betrayed, took bread. And when He had given thanks, He broke it and said, "This is my body, which is for you. Do this in remembrance of me." Today, inaalaala natin the one who surrendered Himself completely for us. Sabay-sabay po natin kainin. Taas natin ang cup. In the same way, after supper, He took the cup, saying, "This cup is the new covenant in my blood. Do this whenever you drink it in remembrance of me." Today, we remember the one who stooped low so that we could be brought near to God. Sabay-sabay po natin inumin. How great the chasm that lay between us, how high the mountain I could not climb. In desperation I turned to heaven and spoke your name into the night. Then through the darkness, your loving kindness tore through the shadows of my soul. The work is finished, the end is written. Jesus Christ, my living hope. Kapatid, yung mga tao na nasa paligid natin ay hindi lamang mga members ng church na ito. Hindi lamang sila mga attendees. Kapatid natin sila kay Kristo.
Sila yung mga kasama natin na tumatakbo sa pagiging Kristiyano. Kasama nating lumalaban. Kasama nating nagte-take ground. At kung tayo ay magiging locked in sa church, kailangan matuto tayong magpalakasan, mag-encourage sa isa't isa, mag-pray, magdala ng pasanin ng isa't isa. Kaya ito yung oras para tapikin mo yung katabi mo, pumunta ka sa likod, yakapin mo sila, kung okay lang sa kanila. Sabihin mo sa kanila, kapatid, kasama mo ako sa takbuhin na to. Hindi ka nag-iisa. Yakapin mo sila. And if the Holy Spirit is leading you, pray for them. Sabihin mo sa kanila, let us keep taking ground together. Kasama natin ang ating Panginoon upang magpalakasan. We are one family in Christ. Nagkakais at nagmamahalan. Yan ay dahil sa pinakita ni Jesus Cristo sa atin. Panginoon, Ikaw ang aming buhay na pag-asa. Salamat sa pamilya na ito. Salamat sa church na ito. Salamat, Panginoon, sapagkat Ikaw na Diyos namin ang nagbibigay sa amin ng halimbawa upang kami ay magkaisa, upang maging isang katawan, upang maging isang body mo, Panginoon, upang maging isang church na tunay na nagre-reflect ng glory ng ating Panginoon. Heavenly Father, Ikaw ang patuloy na pumalagitna sa amin. Hindi magiging madali ang aming buhay Kristiyano. Isang mahabang process ang pagpapatawad, ang pagkakaisa, ang pagmamahalan, hanggang sa makasanayan namin ito, Panginoon. Pero alam namin, O Diyos, na magagawa namin ang lahat ng to sapagkat hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, at sasamahan mo kami sa journey na ito. Tulungan mo kami na mag-surrender ng sarili namin, ang mag-stoop low always, Panginoon, for your glory. Tulungan mo kami, Panginoon, na itaas palagi ang banal mong pangalan sa pang-araw-araw namin buhay. Heavenly Father, panatilihin mo kami na locked in sa iyo, panatilihin mo kami na nagkakaisa at nagmamahal. Then came the morning that sealed the promise. Your buried body began to breathe out of the silence. The roaring lion declared the grave has no claim on me. Then came the morning that sealed the promise. Your
endurance and encouragement. Give you the same attitude toward one another that Jesus Christ had, so that with one mind and one voice, you may glorify God the Father. In Jesus' name, and all God's children will say, Amen. Amen. Ang sabi rito, ang pagbibigay ng ikasampung bahagi, ito po ay sa Malakay 3:10. Ako si Yahweh, hindi po kayo lubusang nililipol sapagkat hindi ako nagbabago sa aking pangako. Subalit tulad ng inyong mga ninuno, tumalikod kayo at sinuway ninyo ang aking mga kautusan. Manumbalik kayo sa akin at manunumbalik din ako sa inyo, sabi ni Yahweh, na makapangyarihan sa lahat. Itinatanong ninyo, paano kami manunumbalik sa inyo? Ang tanong ko na may matuwid bang pagnakawan ng tao ang Diyos? Hindi. Ngunit pinagnanakawan ninyo ako sa paanong paraan sa mga ikasampung bahagi at mga handog. Isinumpa ko kayong lahat sapagkat ako'y pinagnanakawan ng buong bansa. Ito po ang sabi ng ating Panginoon. So, ang pagbibigay po ng ikapo ay talaga pong iniuutos ng Panginoon. Napakahalaga na maibigay natin ito sapagkat ang Diyos ay makapangyarihan, ang Diyos ay nagmamahal sa atin, na kung saan, kung tayo po ay magiging tapat sa pagbibigay ng ating ikapo, ano ang mangyayari? Di ba? Tayo ay pagpapalain niya. Tayo ay pasasaganahin niya. At maraming bagay pa na gagawin ang Diyos sa ating lahat kung tayo ay mananatiling tapat sa kanyang mga iniuutos. At sabi pa po doon, dapat tayo ay maging tapat. Unang-una, ang Diyos ang nagsasalitang nag-uutos. Bakit nga ba kailangan nating magbigay? Kasi ito ay command ng God. Ito ay utos niya na dapat nating sundin. At bilang paggalang natin sa ating Panginoong Hesus, sa Diyos Amang nasa langit, susundin natin ang lahat ng kanilang sinasabi. Ang pagbibigay po ng ikapo natin ay sino ang mabibless? Walang iba kundi tayo din. So, binibigyan tayo ng Lord ng kaparaanan para maranasan natin ang kanyang kadakilaan, maranasan natin yung kasaganaan na nagbubuhat lamang sa Panginoon. At ang offering naman po, sa ikapo, 10% ang hinihingi ng gado na ibigay natin. Sa offering naman po, kailangan magbibigay pa rin po tayo. Yun po yung offering na hinihingi ng God. Iba pa po ang ikapo, iba pa po yung offering. So dapat, kung magbibigay tayo, ibigay na natin ng buong buo sapagkat nalulugod ang God sa mga anak niya na nagiging tapat. Lalo na doon sa nagagalak na siya ay nagbibigay ng kanyang ikapo ng may katapatan. Yun lamang po. Sige po, tayo po ay magbigay ng ating ikapo at handog. Jesus, Jesus, precious Lord,
just wanna move your heart, get caught within your gaze, right here in your presence, God, is where I wanna stay. Oh, just to dwell in your house, spend my hours and my days on you. Is it a fragrance that I pour my oil out? Is it a life laid down? And here I give my vows. Is it a song I sing? And here's every melody. Just tell me what moves you. Just tell me what moves you. Is it a fragrance when I pour my oil out? Is it a life laid down? And here I give my vows. Is it a song I sing? And here's every melody. Just tell me what moves you. Just tell me what moves you. I just wanna move your heart. It's all I wanna do. I just wanna stand there, Lord, and pour my love on you, no matter how much the cost. I freely give it all to you. All to you. I just wanna move your heart, get caught within your gaze, right here in your presence, God, is where I wanna stay. Oh, just to dwell in your house, spend my hours and my days on you, on you. Sige po, tayo pong manalangin. Father God in heaven, kami po ay nagpupuri ng lubusan sa iyong kabutihan sa amin, Panginoon. Ang lahat ng meron kami, Panginoon, sa iyo nagmula, O God. Kaya dapat lamang na ibalik namin sa iyong lahat ng parangal at pagsamba. Ang papuri ay tanging sa iyo lamang, Panginoon. Salamat, Lord, sa pagsusustain mo ng lahat ng aming pangangailangan. Maging sa aming pang-araw-araw buhay, Lord, iniingatan mo ang bawat sa amin. Ang mga trabaho namin, Lord, pinagpapala mo kung kaya't kami nakakapagbigay ng handog para sa iyo, Panginoon. At matugunan po namin ang iyong sinasabi na ibigay namin ng buong-buong aming ikapo. Salamat, Lord, sa lahat ng ginagawa mo sa aming buhay. Kulang ang salita, Ama, paano namin i-describe ang kagalakan na meron kaming Diyos na nagmamahal sa amin at nagpapala sa aming buhay. Salamat po, Ama. Ang lahat ng ito ay binabalik namin sa iyo ng may papuri at pasasalamat. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Tayo po ay blessed dahil ang ating Panginoong Jesus ay talagang ibinigay sa atin ang kanyang buhay. At kung siya ay nagpakumbaba para sa atin, nakaano-ano ba tayo ng Lord? Ano bang makikita niya sa atin? Wala. Pero nagpakumbaba siya dahil yun siya, yun ang pag-ibig niya sa atin. Kaya tayo ay mamumuhay na kagaya ni Kristo. Amen? Aabutin natin ang iba at willing din tayong mamuhay na kagaya ni Jesus Christ. And together, tayo sama-sama as one church, ganito natin purihin ang ating Diyos. Amen? Ipapamuhay natin kung sino sa Kristo. We are one body of Christ. Palakpakan natin ang Panginoon. Hallelujah! Hey! We praise the Lord. Hey, hey. Say, high praise in the valley, praise on the
namin sasambahin, Panginoon. Sing! I praise when I feel it, and I praise when I don't. Hey! I praise 'cause I know you're still in control. My praise is a weapon, it's more than a sound. Hey! My praise is the shout that brings Jericho down. Sing! As long as I'm breathing, I've got a reason to praise the Lord. Oh, my soul. Sing praise, praise the Lord. Oh, my soul. I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? Is I won't be quiet. I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it inside? Praise the Lord. Oh, my soul. Hallelujah. We praise the Lord. Thank you, Lord. Thank you, Jesus, oh God. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginawa mo sa aming mga buhay, oh God. Patuloy ka namin pupurihin. Patuloy ka namin sasambahin, Panginoon. Ano man ang sitwasyon namin, oh God. Saan man kami naroon, Panginoon. Ano man ang nararamdaman namin, Panginoon. Still, you are deserving of all praise and worship. Hallelujah. We sing, I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign, praise 'cause you reign, praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater. I praise 'cause you're sovereign. Woo! Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater. I praise 'cause you're sovereign. Woo! Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful, praise 'cause you're true, praise 'cause there's nobody greater than you. Praise the Lord, oh my soul. Say praise, praise the Lord, oh my soul. Say praise, praise the Lord, oh my soul. Hallelujah. Praise the Lord, oh my soul. I won't be quiet, be quiet. My God is alive. Hey, how could I keep it inside? Hey, I won't be quiet. My God is alive. How could I keep it? I won't be quiet. Hey, how could I keep it? I won't be quiet. Woo! Hallelujah. How could I keep it inside? Praise the Lord, oh my soul. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Let everything that is breath praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah! Praise! Praise you, Jesus! Hallelujah! 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 Glory to God! Hallelujah! Sambahin ang ngalan mo, aming Diyos. Purihin ka! Hallelujah! Salamat aming Ama sa natapos naming gawain. Salamat, Lord, at minsan pa aming Diyos. Narinig namin muli ang iyong mga salita
Napag-alaman namin, Panginoon, na kami iisa sa inyong harapan. Kaya Amang Banal, salamat. Meron kaming Diyos na nagmahal sa amin ng lubos. Meron kaming Panginoon na nagbigay sa amin ng buhay. Alam namin, aming Diyos, na Ikaw na aming Panginoon ay hindi kailanman nagkukulang sa amin. Nandyan lagi ang iyong proteksyon. Nandyan lagi ang iyong pagpapala sa amin. Hindi ka kailanman nagkukulang aming Ama. Kaya salamat. Salamat sa iyong mga salitang nahayag sa aming kalagitnaan, aming Diyos, na kami na iyong mga anak, pinili po ninyo. Tinawag po ninyo kami upang kami magkaisa. Kaya tulungan mo kami na magmahal kami sa isa't isa. Hindi lamang ang aming mga sarili ang aming isipin, kundi Panginoon ang aming kapwa. Higit sa lahat, Lord, yung mga wala pang relasyon sa inyo, aming Ama, tulungan mo ang bawat isa sa amin, pangunahan ng Holy Spirit, aming Diyos, upang maabot namin sila at magkaroon sila ng relasyon sa inyo, kaligtasan ng kanilang spiritual na pamumuhay. Ama, salamat sa iyong mga salita, tunay nga Ama, na ang iyong salita ay buhay, makapangyarihan sa lahat, nagdudulot sa amin ng kaligtasan. Father, salamat sa mensahera po ninyo, sa aming leader, si Pastora Sharon, kayo po magpala sa kanya, kayo po patuloy na mangusap sa kanya at mag-ingat sa kanya, O God, upang lalo po niya magamit sa dakong ito, aming Diyos. Salamat, Panginoon, sa lahat ng ginamit po ninyo sa unahan. Tulungan mo ang bawat isa, aming Ama, na patuloy na mapaglingkod sa inyo ayon sa kalooban po ninyo. Kami, Panginoon, ay patuloy na nakaredy na maglingkod sa inyo, anumang naisin po ninyo sa aming buhay, sapagkat kami, Panginoon, iyo. Hindi kami maglilingkod sa iba, kundi tanging kayo lamang ang aming paglilingkuran. Father, salamat po sa mga ginamit nga po ninyo, maging doon, Panginoon, sa mga teachers sa likod. Pagpalain po ninyo ang bawat isa, tulungan mo ang bawat isa na patuloy, Lord, maglingkod sa inyo, sa iyong kabutihan, sa iyong pagmamahal, sa pag-ibig mo sa amin, kayo lagi kaming Panginoon, nakahandang magpuri sa inyo. Kaya Father God, ang bawat isa sa amin, alam namin na pinagpala na po ninyo, tinugon na po ninyo ang aming mga panalangin, tinutugon po ninyo ang aming desire ng aming mga puso. Kaya tulungan mo kami, Ama, magkaroon kami ng pananalig, pananampalataya sa inyo, na kami, Panginoon, ay inyong mga anak, kaya nanarapat lamang na sundin namin ang kalooban po niyo. Kaya patuloy ka naming pupurihin, aming Ama. Hallelujah, hallelujah. Minsan pa, mga kapatid, bigyan natin ng papuring na nakalulugod sa Kanya. Praise you, Jesus. Hallelujah. Tanggapin po ninyo ang aming pagsambang papuri, aming Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Sambahin ang ngalan mo, Panginoon. Praise you, Jesus. Mga kapatid, itaas natin ang ating mga kamay sa ating Panginoon. Banggitin na natin ang anumang kahilingan natin sa mga oras na ito sapagkat ang ating Diyos ay nasa ating kalagitnaan. Hallelujah. Thank you, Holy Spirit. Thank you, Jesus. Father God, salamat. Salamat. Napakinggan po ninyo, O Diyos, ang hinaing ng iyong mga anak. Alam namin, Panginoon, ang kalooban po ninyo ay tulungan kami, pagpalain kami, at tugunin ang aming mga kahilingan. Father, salamat. Purihin ka, aming Ama. Mga kapatid, itaas natin ang ating kamay sa ating Panginoon. At minsan pa, muli, tanggapin natin ang pagpapala na nagmumula sa ating Diyos Ama sa langit, ang pag-ibig ng ating Panginoong Hesukristo at ang patnubay ng banal na Espiritu siyang laging sumaatin mula ngayon at magpakailanman ang lahat ng magsabi ng Amen. Praise God. Hallelujah. God bless you, mga kapatid. Sige po, abutin po natin ang kamay ng ating mga kapatid. Batiin po natin. Ikot po tayo sa church. Praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated the grave. I praise 'cause you're faithful. Praise 'cause you're true. Praise 'cause there's nobody greater than you. I praise 'cause you're sovereign. Praise 'cause you reign. Praise 'cause you rose and defeated.
God's